kami napatawag, attorney, kasi nga masama yung panahon since last week, no? Umuulan, bumabaha, may red warning, tapos may orange warning, marami nagsususpend ng classes ng opisina. Ano ba ang mga karapatan namin bilang mga estudyante at mga manggagawa? Estudyante? Pag matindi ang sama ng panahon, di ba? Oo. Tulad nga ng bagyo at baha, obligado ba ang mga employees, empleyado na pumasok maski na buwis buhay na? Oo. Actually, depende yan kung private or government employee. Kasi kapag government employee, kapag na-declare na pag nag-announce na ang government na walang pasok, then good news, di ba? Hindi na kailangang sumuong sa baha. There are instances also na pwede ang work from home arrangement sa kanila. Pero kapag isa kang private employee, ang magpre-prevail kasi dito as a general rule, kung ano ang gugustuhin ng employer. So, exercise of management prerogative. So, inherent right yan ng employer na i-control yung proseso ng employment ng doon sa kumpanya. Pero kung ang isang empleyado ay nahaharap sa isang imminent danger, meaning yung condition, kunwari sobrang lakas ng ulan to the point na may threat sa buhay or doon sa physical niya, may serious physical harm. So, option para sa isang empleyado na hindi na pumasok. Okay, so discretion pa rin yon. Whether management's discretion or the employee. Kung ikaw nga naman, nakikita mo na nga mga panganib na yung sitwasyon, hindi ka naman tutayuan ng bulto sa Rizal Park, katabi ni Jose Rizal, kung pumasok ka pa rin. Sabi nga nila, di ba, ang Pinoy na manggagawa daw ay waterproof, Waterproof. kahit suspended Especially na mga lahat ng private trabaho, employee. makikita mo, nasa bahay, may mga memes, di ba, attorney? Paano pinagkakita nyo? Kaya natin to, laban tayo. So, ganito pong imminent danger nga po, tinatawag natin. Paano po mapapatunayan nga ng employee? Halimbawa, ano po ba yung wala po ba tayong tinatawag na threshold? Kumbaga, attorney, halimbawa, sinabi na ng LGU o ng pag-asa na hindi talaga pwede ang pagpasok po. O talagang, ang may say talaga is the employer. Pero halimbawa, may imminent danger, kailangan ko po patunayan na talagang buwis buhay na po ako at para lang ma-excuse ako? O pumapasok pa rin po dyan yung no work, no pay? Unfortunately, as private employee, kailangan talaga nilang improve na may imminent danger. So, well, somehow medyo madali nang ma-prove yan kasi yung social media, di ba? Marami na nagpo-post. At saka yung mga LGUs, nagpo-post na rin kung ano yung lugar na baha. So, yung mga empleyado, pwede nila itong gamitin as proof at isasubmit sa employer na boss, unfortunately, hindi ko talaga kayang pumasok hanggang bewang na yung baha sa amin. So, yun yon. Pero kapag i-a-apply kasi to ng isang empleyado, no work, no pay pa rin talaga ang proseso. Okay? It just so happened na hindi ka masasanctionan ng any administrative penalty. For example, di ka pumasok, awol ka, or inisyuhan ka ng memo dahil absent ka sa araw na to. As long as there is imminent danger, excuse ka doon. Pero wala ka pa rin marireceive na sweldo dahil no work, no pay. So, attorney, kung sakali, like it happens often, no? Yung mga iba nakakapasok, yung mga hindi. Tapos, kunyari, ikaw, hindi ka nakapasok dahil nga masama nga yung papunta sa opisina mo, no? Baha, imminent danger. Pero, ang opisina mo, half day nag-declare na walang pasok. So ikaw, hindi ka nakapasok, pero yung mga kasamahan mo, pinauwi, yung mga nakapunta. Paano yung bayaran doon? Wala ka rin bayad kasi half day, pinauwi naman sila, or half day lang ang bayad rin dun sa mga pumasok. Hindi naman nila kasalanan na nag-half day lang. Paano yung bayaran po doon? Well, dun sa mga pumasok, full day ang sweldo niyan. Okay. Kasi meron ding memo ang DOLE na at least 6 hours. 'Di ba usually ang minimum working hours ay 8 hours. Kapag merong weather disturbances,
reduced to 6 hours yung whole day ng pasok. And another consideration din dito, kapag si employer, through its management prerogative, magpuputol ng pasok. So, if that's the case, full pa rin ang sweldo nung mga pumasok. Pero yung hindi pumasok, no work, no pay ang dito, transaction dito. Okay. So attorney, ito naman, kung ikaw po ay arawan ka nga, no, tapos meron kang hindi ka nga pumasok, sabi mo nga hindi ka nga babayaran, pero ikaw ba ay may makukuha hazard pay? 'Di ba? Kasi yun na nga kung sa mga sumubok, o sige, akala nila siguro mapapatayon sila ng bulto. Meron bang rebulto? Meron bang additional pay yon, yung hazard pay? Hindi naman ikaw frontliner, kumbaga office ka talaga, administrative work. Paano po yon, yung hazard pay? Well, kapag ni-require ka pumasok, tas kunwari, essential yung trabaho mo, at nagkaroon ka na, hopefully wala namang aksidente, pero what if mangyari yon? So, entitled si employee na mag-demand ng support from the employer. So that includes hazard pay. So there are instances din kasi, especially mga employers, medyo natututo na rin di ba? Kapag yung mga ganitong mga field workers, meron na rin silang company policy na kung saan, papasok ka kapag ganitong bagyo, pero may additional pay ka or may hazard pay ka. So, although walang sinasabi explicitly yung batas na entitled ka sa hazard pay pag pumasok ka, pero discretion ng employer na pwede siyang magbigay ng ganon. Or kung mangyayari man na medyo ma-aksidente, then si employee entitled din na makareceive ng suporta from the employer. Okay, so discretion na naman. Kasi kanina nakita ko may video kami, no, yung bus na pinasukan na ng tubig. Kung sakali, ikaw talaga you brave the rains, the flood, pumasok ka, tapos wala pang isang oras, late na late ka dahil nga walang isa pang oras, nag-suspend na. You still get, maski na you were just there for less than 6 hours, you still get the full pay even if you were late. Paano yung computation po nun? Per hour? Paano pa yun? Depende kasi yan Kung nag-suspend na si employer ng pasok, wala ka pa naman doon, di ka pa nakakapag-time in, no work to pay. Pero kung nandun ka na, nakapasok ka, pero wala pa isang oras, bigla nag-suspend. Well, entitled si employee na makareceive ng sweldo sa araw na yun. Prorated rin ho ba yan or you still get the whole day? If you're Prorated yan. Prorated. So talaga magta-time in, time out ka. So Yes. so attorney, ano mga dapat namin alamin bilang mga manggagawa? Kung ano yung mga karapatan namin? Kailangan sa HR ba namin yan i-check? But what are the basic rules? Well, kapag ikaw kasi ay tinanggap sa isang kumpanya, dapat meron agad yan, dinidiscuss agad sa inyo yung company policy, di ba? So dapat dapat na-discuss na yan ng company sa iyo by the time you on board. Kung medyo hindi na-discuss or medyo nakalimutan mo na, dapat anytime pwede mong makuha itong information na to sa HR or sa safety officer ng kumpanya. Okay. Kaya nga sinasabi nila, Patpi, tsaka attorney, kahit na minsan mas mababa yung pasahod ng gobyerno, sa mga ganitong panahon, mas maganda pa rin maging empleyado ng gobyerno kasi kumbaga nakasaad na sa batas kung ano talaga yung parameters ng halimbawa, ng may pasok ka, hindi pwedeng no work, no pay. Pero ito na nga po, mapunta po tayo sa gobyerno. Ngayon po ay sila ay work from home. Ayan. So halimbawa po, dahil po sa inclement weather, dahil po sa kondisyon ng ating panahon, mawalan po kunwari ng kuryente. At siyempre, hindi naman pwede mag-online kung walang kuryente, hindi naman lahat may generator. Obligahin pa rin po ba ng gobyerno, for example, ng ahensya, na mag-report yung mga kanilang mga empleyado? Ano po mangyayari? Kung bawa sabihin na, ay boss, nawalan po kami ng kuryente dito sa amin. Depende kasi yan sa internal grievance proceedings ng government agency. Pero usually Generally naman, speaking, attorney, halimbawa sa Senado, kasi mamaya wala pong impeachment trial dahil sa ating sama ng panahon. Pero kailangan po mag-report po ng mga mag-time in, time out din po yung mga employees. Ano po yung karapatan naman ng mga government employees sa mga ganitong uri po ng mga sitwasyon? Depende yan sa kung ano yung may hawak na government agency. Kasi minsan, I'll give you an example, there are some LGUs na compressed pa rin ang work week on every Friday, work from home pa rin sila. The rest, yung iba namang government agencies, buong linggo na silang may pasok on-site. So, depende kasi sa kung ano yung ini-implement nila. There is no
kumbaga, uniform na Yeah. policy sa government regarding doon sa pagta-timing time out, especially pag work from home. Oh, okay. So, ano talaga, no? Case-to-case basis pagdating sa Yes. private sector. Pero government, di ba, minsan nga lang, parang too late na the hero. Like yesterday, di ba, nag-announce sila alas 12 na. Ang dami nang nakapasok. Siyempre, half day na yung halos. Tapos mas, ano pa talaga mas peligroso na umuwi. Makikisabak ka sa dami ng mga sumusubok umuwi, sa tindi pa ng traffic, sa tindi pa ng baha. So, minsan, it's better to wait it out. Do you get, overtime pay if you decide to stay in the office maski na nagpa-uwi na? Kasi nga, ako, I'd rather wait it out at the office than go home and commute. Paano po yun? Do I get overtime pay if I decide to stay in the office? Overtime pay kasi kailangan nagtatrabaho ka as an employee Oo. doon sa office, di ba? And at the same time, kailangan with consent siya ng employer. So kung magi-stay ka lang doon for the purpose of magpatila ng ulan at wala ka na rin naman ng nire-render na service for the employer, hindi ka entitled to overtime. Kumbaga, tumatambay ka lang. At tumatambay ka lang. Kung ako nandun na, I might as well Trabaho work na ka na rin, rin. di ba? Oo. Para hindi rin naiipon. So, paano yun? Again, hihingi ka ng permiso sa bisor mo. Bisor, pwede ba magtrabaho ako? Pwede ba ako mag-overtime na lang? Ganun rin ba yun? Preferably ganon. Oo, Kasi oo. kapag hindi approved ng employer ang mag-overtime mo, kahit may nire-render kang trabaho, there's a possibility na ma-disapprove yung overtime pay. Okay. okay. Nako, sige, Attorney Chelsea. So, Ay, ako siguro may isa na sige, lang go ahead. panghabol. Oo. Halimbawa po, napatunayan po na nilagay ka sa peligro ng iyong employer. Lalo na ngayon, ng mga Gen Z ngayon, hindi katulad ng panahon natin, di ba? Pwede tayo lahat ng rebulto. nauuto. Oo, talagang passion natin talaga magtrabaho. Well, ngayon, yung mga kabataan ngayon, I don't know if it's good or bad, pero halimbawa, mareklamo. Ay, ngayon po, halimbawa, mapatunayan po na medyo nailagay sila sa peligro ng kanilang mga employer at gusto po nila magreklamo, well, I guess it's within their rights also. Ano po yung kanilang mga, kumbaga, step by step na kailangan lang gawin? Preferably mag-undergo muna sila ng internal grievance proceedings, no? So better kung i-escalate muna sa HR or sa safety officer ng kumpanya. Kapag hindi na gawa ng action, then that's the time na i-report na sa DOLE itong sitwasyon. Meron na po ba mga ganyang kaso na kayong na-encounter, attorney, sa inyong pagkakaalam po na meron na Marami. po ba? Medyo marami na. Ano po yung nagiging responsibilidad po or halimbawa, ano po yung nagiging karapatang parusa sa mga employer na napapatunayang lumabag po sa safety procedures para sa kanilang mga empleyado? Pinatatawag sila ng DOLE. So, minsan kasi may mga companies na hindi nagko-comply doon sa safety procedures. So, ngayon medyo nahalungkat yung mga documents. So, there are instances naman kasi na kunwari yung employer hindi pumasok itong empleyado dahil nga masama panahon, tatanggalin. So, pwede yan pumasok na 'di ba, as mentioned, bawal ang administrative sanction kapag may imminent danger, pero kapag tinanggal, then illegal dismissal yan. Dismissal, Oo, pwedeng umakyat yan sa DOLE. Minsan, nagkakaroon naman ng amicable settlement. Okay. Siyempre, ayaw natin na magkaroon ka pa ng kaso sa DOLE. Diba? Hassle yun, ha? diba? Hassle. Tapos, yun, di ba namamarkahan rin yung yung record mo. So, parang baka next time mahirapan kang makapasok sa mga ibang, kasi sabihin, ay, naku, itong si Ricky, mahilig Reklamador. magdemanda. Oo, magreklamo. Blacklisted ka na. Even as an employer, mahirap din yan kung magkaroon ka rin ng kaso sa DOLE, di Correct. ba? Oo. Mahirapan ka na kumuha ng mga permit. Tapos baka humimas ka pa ng kamay, bakal na rehas. Oo. At saka magastos. Magastos. At saka permiso. Permiso, Ang hirap correct. niyan, Okay, maraming salamat po, Attorney Chelsea. Thank you very much for your time. At sana nalinawagan ang ating mga viewers tungkol sa kanilang mga karapatan bilang mga manggagawa. Tama, ata. Salamat. Kung sapat na ba Ingat sa lahat. At bulto? maulan. Ayan, maulan pa rin. Thank you very much po. Attorney.